40,000 pesos. Ganyan po kamahal ang presyo ng one-way ticket Patacloban, Manila sa online travel application ng AirAsia Move. Kaya ang Civil Aeronautics Board pinatigil ang naturang app. Narito ang frontline report ni Gerard de la Peña. Nitong nakaraang buwan, nag-book sa online travel application na AirAsia Move si Ormoc Leyte 4th District Representative Richard Gomez para sa economy flight na Tacloban, Manila. Pero nagulantang siya nang lumabas na mahigit 77,000 pesos ang presyo ng dalawang one-way ticket o halos 40,000 pesos para sa bawat pasahero. Mas mahal pa yan sa pasahe pa Japan o Hong Kong. Inireport yan ng kongresista, kaya sumulat ang Civil Aeronautics Board sa AirAsia Move na affiliate ng AirAsia na nakabase sa Malaysia para ipatigil ang pagbebenta ng ticket. Sagot naman dyan ng kumpanya, susunod sila sa inilabas ng cease and desist order. Pero nangatwiran sila na ang jurisdiction ng CAB sa ilalim ng RA 776 ay applicable lang sa mga air carrier at hindi sa mga foreign-based na online travel agent gaya ng AirAsia Move. Dito na umaksyon ng Department of Transportation na magsampa ng kasong economic sabotage laban sa AirAsia Move. Maituturing daw itong pananamantala habang may krisis pantransportasyon sa Leyte dahil sa nasirang San Juanico Bridge. This is really a criminal act. So this is 1/3 of that price. Okay? Times 3 po ang charge ni AirAsia Move, no, for that ticket. One way. Sa inilabas namang pahayag ng AirAsia Move, iginiit nila na nanggagaling ang mga presyo sa kanilang mga supplier. Ang pagkakaiba raw sa presyohan sa partikular na ruta ay bunsod ng technical issues mula sa kanilang third-party provider. Hindi rin daw ito isolated case dahil apektado rin daw ang ibang travel platforms. Ginagawa na raw nila ito ng paraan. Utos naman ng DOTR, maglabas ng mga karampatang airfare rates para magabayan ng publiko kung overpriced ang binili nilang airline tickets. Sinisilip na rin ng mga otoridad ng ibang online travel booking platforms para malaman kung mayroong mga kaparehong insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.